At sa nakaraang kwento, ang labanan sa pagitan ng langit at sa impyerno ay nagsimula na. Gumawa ng portal si Henry, at hinikayat ang mga halimaw mula sa demon realm na magwala sa langit ayon sa kanilang kagustuhan. Nagpakita ang mga anghel, handang ipagtanggol ang kanilang mundo, ngunit hindi sapat ang kanilang lakas upang tapatan ang isang dragon mula sa demon world. Nagsimula na itong gamitin ang kanyang kapangyarihan at naglabas ng napakalaking bola ng enerhiya mula sa kanyang bibig. Itinapat ito sa mga anghel at isang malakas na liwanag at pagsabog ang sumunod. Ang ibang mga halimaw ay nakipaglaban din sa mga anghel at madaling tinalo ang bawat isa. Naniniwala si Genisiel na sa ganitong lakas, madali nilang masasakop ang langit, ngunit may agam-agam siya dahil sa God of Heaven. Lumapit si Henry, at gusto niya talaga malaman kung totoo ngang makapangyarihan ang Diyos na iyon. Sinabi ni Genisiel na ang God of Heaven ay may banal na bagay na pinangalanan na The Heaven-defying Liar. Mahina siya sa normal na pagkakataon, ngunit kapag nasa panganib ang langit, lumalabas ang kanyang pambihirang kapangyarihan, ang abilidad na manipulahin ang oras. Doon naisip ni Henry na si Viltus ang nagbalik ng mga kupidong halimaw sa buhay gamit ang tulong ng instrumentong lira. Napagtanto niyang tama ang takbo ng mga pangyayari. Hindi na niya kailangang kausapin ang Diyos ng langit, kailangan lang niyang kunin ang lira mula kay Viltus. Sa puntong ito, bumagsak mula sa langit ang mga sugatang anghel, at isa sa kanila ang hinuli ni Henry. Tinanong niya kung nasaan si Viltus, ngunit natakot ang anghel at sa nanginginig na boses ay sinabing hindi niya alam. Ginamit ni Henry ang kanyang nakakatakot na aura, at nagbanta na lilipulin niya ang lahat sa langit kung hindi sasagutin ng anghel ang kanyang tanong. Sa takot, binunot ng anghel ang isa sa kanyang balahibo, at sinabing ito ang magdadala kay Henry kay Viltus. Kinuha ni Henry ang balahibo at sinabing tama ang desisyon ng anghel. Gumamit siya ng banal na mahika upang muling likhain ang vortex sa paligid niya. Ilang sandali lang ay nakarating na siya kay Viltus, na ngayon ay hawak-hawak ang lira habang napapalibutan ng mga gwardyang anghel. Tinanong ni Viltus kung hinahanap ba talaga siya ni Henry, at inamin naman ito ng ating bida. Hiniling ni Henry na ibigay sa kanya ang lira na hawak niya, sabay nag-activate ng kanyang espada. Ipinag-utos ni Viltus sa mga anghel na ipagtanggol siya, at ang mga anghel na gwardya ay hinarap si Henry. Nagsimula na ang labanan, unang sumugod ang mga anghel kay Henry upang patayin siya. Ngumiti siya tila nasisiyahan. Sinabi ni Henry na hindi magiging masaya kung basta na lang ibibigay ang lira ng walang labanang nagaganap. Ginamit niya ang magic force, at nagpadala ng makapangyarihang enerhiya sa mga gwardya. Ginamit nila ang kanilang kalasag upang maprotektahan sila sa mahikang atake ni Henry. Nang mapansin na kaya nila itong sanggain, nag-utos ang commander ng mga anghel, na panatilihin ang kanilang formation dahil wala namang epekto ang atake. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, na hindi yun ang tunay na lakas ni Henry. Matapos maipagtanggol ng grupo ng mga anghel ang pag-atake, bigla na lang bumukas ang lupa sa harap nila. Nang makita ito, labis ang kanilang pagkagulat at tila litong-lito kung bakit iyon nangyayari. Subalit, nakita ni Henry ang pagkakataon, sinabi niya, hindi lang ito basta siwang, ito ay mahikang may time lag na espasyo at hindi lang basta normal na pag-atake, at sa sandaling yun, isang dambuhalang apoy ang lumabas mula sa bangin at tinupok ang mga gwardya ng ganoon lang kadali. Matapos nito, ang lahat sa mga kasamahan ni Viltus ay nakahandusay na sa mainit na lupa, at wala ng senyales ng buhay. Nagulat siya nang makita ang lakas ni Henry, at napagtanto ang kanyang pagkatalo. Lumapit si Henry at sinabing sobrang nilaro siya ng Diyos ng langit ng higit sa ilang beses, kaya hindi sapat na matapos na lang ito ng ganoon. Pinaandar ni Henry ang mga portal sa buong kalangitan at pinatawag ang mga hukbo ng mga halimaw mula sa Demon World upang gamitin ito laban sa lira, at sa isang iglap, nagsilabasan mula rito ang mga halimaw. Hindi lang ang mga halimaw ang lumabas sa portal, kasama na pati rito si Genisiel. Nang makita si Viltus, malapad nang umiti si Genisiel at sinabing, ang tagal na mula nung huli silang nagkita. Hindi makapaniwala si Viltus at galit na galit, aniya, bawal bumalik sa langit ang isang itinakwil na arkanghel, mapangahas kang tumuntong dito. Ngunit sa sandaling yun, itinaas ni Genisiel ang kanyang kamay, at agad na inatake si Viltus gamit ang isang agos ng enerhiya na tumagos sa katawan nito. Ito raw ang kapangyarihan ng Lil Shawen,
Matapos maabsorb ang kaluluwa ni Angeles, bumagsak si Viltos sa kanyang mga tuhod, at habang papalapit si Henry tinanong siya ng arkanghel na si Viltos kung ito nga ba ang desisyon na pinili ng Diyos ng Mahika. Matatag na tumugon si Henry, ito ang desisyon na pinili niya. Dahil sa desisyong yun, sinabi ni Viltos na hindi raw matalino ang paraang pinili niya, kahit pa raw mangyari ito ibabalik lang ng Diyos ng langit ang oras sa dati. Gayunpaman, seryosong sinabi pa rin ni Henry na alam niya ito, at kaya nga niya ito ginagawa kahit alam niya pa rin ang mangyayari. Ngunit hindi maintindihan ni Viltos kung bakit, ngunit hindi na ito sinagot ni Henry at tinanong ang tungkol sa isang instrumento na hawak. Kinuha ni Viltos ang lira, subalit natigilan siya, nang sabihin ni Henry ang tunay na pangalan ng instrumento na tinatawag ng The Heaven-Defying Lyre, at hinimok niyang gamitin ito ni Viltos. Napatingin si Viltos kay Genisiel. At ipinapalagay niyang narinig ni Henry ang kapangyarihan na taglay ng lira mula sa itinakwil. Sa huli, inamin ni Viltos na tama ang narinig ni Henry. Ang instrumento na hawak niya ang may kakayahang ibalik ang oras at buhayin ang mga patay at gawing mas malakas pa. Gayunpaman, may isang bagay na hindi inaasahan, biglang nagbago ang ekspresyon ni Viltos sa pagkapuot, sa pag-aakalay ibabalik nito ang oras sa dati gamit ang lira. Nagliwanag ng matindi ang lira at sinabi niyang hinding-hindi siya gagawa ng anumang bagay na magpapapatay sa kanyang kasama ng 2 beses. Napagtanto ni Henry ang balak gawin ni Viltos, at bago pa siya makariak, naglabas na si Viltos ng enerhiya patungo sa kanyang katawan, hinabol siya ni Henry para pigilan, ngunit huli na, nasira na ang lira na hawak nito. Bago bumagsak, ang huling salita ni Viltos, ang lahat ng ito ay ayon sa kalooban ng Diyos. Naiwan ang mga guho ni lira, at wala na siyang lakas. Naguluhan si Henry at tumitig sa nasira na lira, dahil ito lang ang tanging paraan niya para ibalik sa dati ang bulag na tagasunod ni Arthur. Dumating si Genisiel at sinabing huwag raw maging malungkot si Henry, dahil yun ay isang bagay lamang at ang tunay na kapangyarihan ng oras ay nasa Diyos ng langit pa rin. Dahil dun, napagtanto ni Henry na kahit mawalan man siya ng pag-asa dahil sa nasirang lira, wala pa ring magbabago. Lumingon siya kay Genisiel, at tinanong niya kung alam niya ba kung nasaan ang God of Heaven. Sinabi ni Genisiel na alam niya kung nasaan ang templo ng God of Heaven, gayunpaman, ang mga Diyos raw ay mapaglaro, hindi sigurado kung nandoon nga ito. Ngunit tiniyak ni Henry kay Genisiel na hindi niya na kailangang mag-alala sa bagay na yon, kailangan lang niyang ipakita kung saan ang templo nito. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na sila sa templo ng Diyos ng langit. Pagdating doon, galit na ipinakilala ni Genisiel ang sarili, at sinigaw niyang sinabi na gumapang siya sa kailaliman ng impyerno para maghiganti sa kanya, at inutusan ng sinuman sa templo na ilantad ang kanilang mukha. Biglang bumalat ng tubig ang damba ng banal at mula rito ay lumabas ang God of Heaven mismo, galit na galit. Nang makita ang Diyos ng langit, galit na sigaw ni Genisiel, pagbabayaran mo ang pagpapatapon mo sa akin sa Demon World, sabay umatake. Ngunit nanatiling kalmado ang Diyos, sa sandaling yun, bago pa tumama ang espada ni Genisiel, pinaganya ng God of Heaven ang kanyang kapangyarihan na manipulahin ang oras, walang galaw at walang reaksyon si Genisiel. Habang tumitigil ang oras, dahan-daang inurong ng Diyos ang dulo ng espada, at may ngiting mapanlinlang. Sinabi ng Diyos kay Genisiel na pagkatapos ng mahabang panahon sa Demon World, ay nagiging isa na siyang ganap na demon. Habang hindi makakilos si Genisiel, nilapitan ng God of Heaven si Henry at mahinahong sinabi, ngayon ay wala ng sagabal, maaari na silang magkaroon ng pag-uusap ng mapayapa. Napagtanto ni Henry na hindi talaga kailangan ng God of Heaven ang instrumentong lira, dahil siya mismo ang tunay na may kapangyarihan ng oras. Nakita mismo ni Henry ang kapangyarihang taglay ng God of Heaven, ang aura na banal ay bumabalot sa katawan nito. Sinabi ng Diyos kay Henry, sa paulit-ulit na siklo ng panahon, ngayon lang tayo unang nagkita Henry. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Henry at humingi siya ng isang kahilingan sa Diyos. Bago pa man sabihin ni Henry ang kanyang kahilingan, alam na ng Diyos ang gusto ni Henry na gamitin ang kapangyarihan niya, ang power of time. Hinaplos nito ang kanyang balbas, at sinabing narinig na niya ang kwento ni Henry, ang paglinis sa kaguluhang ginawa ni Janus. Ngunit humingi ito ng paumanhin kay Henry, at sinabi niyang ang paglilipat ng kapangyarihan ay labag sa batas ng harmonya.
Hindi ito maunawaan ni Henry kung bakit siya tumanggi at tinanong ang dahilan. Ipinaliwanag ng Diyos na merong taong katulad niya na nagsimula sa malinis na layunin, ngunit ang mga bagay ay hindi naging maganda sa huli at nagtapos sa trahedya. Pagkatapos ng lahat, ang oras ay isang puwersang mas espesyal at makapangyarihan kaysa sa lahat ng iba pang kapangyarihan dahil nakakamit raw nito ang mga maraming bagay. Sumigaw si Henry na alam na niya ang lahat at hindi niya ito ginagawa para sa sariling interes. Ang layunin lang niya ay ang ayusin ang problemang ginawa ng isa pang Diyos. Ngunit, sinabi ng Diyos na hindi niya pa rin maaaring ipahiram ang kapangyarihan niya kay Henry. Lalo na't ilang beses nang sinimulan ni Henry ang digmaan sa pagitan ng langit at ng demon world, na isa sa dahilan na mahirap pagkatiwalaan si Henry. Idinagdag pa ng Diyos ng dahil kay Henry, ngayon lang sa kasaysayan ng langit na matalo na ni minsan ay hindi pa nagaganap. Dahil dito, mas lalong nainis si Henry sa Diyos dahil mahirap itong kumbinsihin, subalit, iniutos ng Diyos na tumigil na si Henry dahil ang mga batang paslit lang ang nagkakaganon, at kapag ang Diyos ang gumawa nito, ay nakakahiya raw. Dagdag pa niya na si Henry ay naging God of Magic na, hindi na siya dapat makialam at mag-alala sa mga usaping pantao. Nang marinig ito mula sa God of Heaven, pilit kinontrol ni Henry ang kanyang damdamin at pinili ang tamang gawin. Yumuko siya sa harap ng Diyos, tanda ng pagsuko sapagkat wala na siyang iba pang paraan. Dahil sa ginawa ni Henry, napangisi ang God of Heaven at tinignan si Henry, sinabing, batay daw sa pagkawala ng galit ni Henry, siya ay may natutunan at natauhan na. Pagkatapos ay pumalakpak siya at lumiwanag ang lahat sa paligid, at nagkaroon ng pagbabago sa isipan ni Henry. Matapos ang ilang sandali, bumalik si Henry sa nakaraan at binalikan niya ang unang pagkikita nila ni Viltus. Lumapit si Viltus kay Henry at walang sinasabi, habang may kinukuha ito sa loob ng kanyang damit. Nang makuha, inabot ni Viltus ang isang bote na kumikislap na kulay dilaw na likido at iniabot niya ito kay Henry. Sabay sabing regalo raw ito mula sa God of Heaven na ipinabibigay sa kanya mismo. Nagtaka si Henry sa regalo, ngunit kinuha ang bote, sinabi ni Viltus na hindi ito lason, at pinapasabi ng Diyos na malalaman niya lang ang regalo kapag nainom niya na ito. Hindi nagdalawang isip si Henry na inumin ito, at pinanatag niya ang sarili na walang epekto ang lason sa kanya, dahil sa venom's heart na kanyang kinain. Matapos inumin ang buong laman ng bote, sinabi niyang napakasama ng lasa, pero kinumpirma niyang hindi nagsisinungaling ang God of Heaven, dahil hindi nga ito lason. Ngunit sa sandaling yun, biglang nagbago ang kanyang kamalayan at mabilis na nag-iba ang kulay ng kanyang mata sa dilaw. Nahulog ang bote mula sa kanyang kamay habang siya'y nahihilo. Pumasok sa kanyang isipan ang lahat ng alaala sa langit, ang mga paulit-ulit na siklo at desisyon na kanyang ginawa. Dito napagtanto ni Henry na hindi siya tinanggihan ng God of Heaven dahil sa utos ng King of Gods o Inhuman, kundi dahil sa harmonya. Kaya pala akala ni Henry nung una na matigas lang ang ulo ng God of Heaven kaya hindi siya tinulungan nito. Ngumiti siya ng malapad, tila napagtanto ni Henry na may iisang pagpipilian na lang siya. Bumalik siya kay Viltus, na ngayon ay natatakot sa susunod na hakbang ni Henry. Ngunit itinaas ni Henry ang kanyang espada at sinabing hindi na niya kailangan ng lira, dahil may naisip siyang mas mabuting paraan. Mabilis na pumunta sa harapan ng mga anghel na gwardya ni Viltus para protektahan ito. Unang sumugod ang mga anghel patungo kay Henry para atakehin siya. Ngunit sa sandaling yun, ibinaon ni Henry ang espada sa sarili at bumagsak sa lupa, at walang nakaunawa sa kanyang ginawa. Matapos ang ilang sandali, ang katawan ni Henry ay nabalot ng nakakasilaw na liwanag, sobrang liwanag na halos napapikit si Viltus. Nang lumipas ang liwanag, muling nakita si Henry na buhay, sabi niya, ito ang kanyang pangalawang pagkakataon na muling binuhay, at isang kakaibang bagay iyon. Lumapit si Henry at nagliliwanag ang katawan niya sa divine power, hinarap niya ang mga bantay ni Viltus at tinanong kung ano ang ginagawa nila at kung bakit hindi pa sila yumuyuko. Dito napagtanto ni Viltus na isinuko na ni Henry ang kanyang pagiging tao at naging ganap na Diyos. Lumuhad sina Viltus at ang mga bantay sa harap ni Henry, nagbigay galang sa God of Magic, itinaas ni Henry ang espada at sinabi na kailangan nilang pagbayaran ang lahat ng ginawa nila. Isa-isang pinatay ni Henry ang mga bantay na anghel kasama na rito ang arkanghel na si Viltus.
Pagkatapos nagtungo si Henry sa templo ng God of Heaven, hinihila ang espada na nag-iiwan ng bakas ng dugo ng mga anghel na kanyang pinatay. Lumapit siya, inihagis ang espada na may bahid ng dugo sa dilaw na tubig at sinabing tigilan na ng Diyos ang pagpapadala ng kanyang mga lingkod, at humarap na siya mismo. Lumitaw ang God of Heaven mula sa tubig, at sinabing kung hindi sa kanyang payo ay naisuko agad ni Henry ang kanyang katawan ng mas mabilis kaysa sa inaasahan niya at magiging isang ganap na Diyos. Ngunit nakangising sinabi ni Henry na baka nakalimutan ng God of Heaven na hindi na siya isang demigod kundi isang ganap na Diyos. Hindi na unawaan ng Diyos ang ibig sabihin ni Henry at tinanong ang tungkol sa sinabi ni Henry. Ipinaliwanag ni Henry na may mga bagay na siyang natutunan tungkol sa World of God na hindi niya alam noong hindi pa siya isang ganap na Diyos. At ngayon alam na ni Henry na hindi lang ang God of Heaven ang Diyos na may kapangyarihang manipulahin ang oras. Nabigla ang Diyos sa narinig, at kinumpirma ni Henry na hindi na niya kailangan ang God of Heaven. Nagalit ang Diyos dahil napagtanto niyang siya mismo ang tumulong kay Henry para maging ganap na Diyos, ngunit gayunman ay naglakas loob si Henry na tratuhin siya ng ganoon. Habang naglalakad, sinabi ni Henry sa Diyos na parang hindi niya nahinulaan ang senaryo na ito. Nang marinig ito mula kay Henry, nakaramdam ng takot ang God of Heaven sa maaaring mangyari. Kinuha ni Henry ang kanyang espada mula sa tubig, at nang makumpirmang nalantad na ang God of Heaven, tinanong niya kung hindi ba siya natatakot dahil hindi na niya magamit ang power of time sa kanya ngayon simula nang naging Diyos na siya. Lumapit si Henry sa Diyos na ngayon ay hawak na ang espada, at napagtanto niyang sa mundo ng mga Diyos, isa na dun ang King of the Gods na may kapangyarihan ng power of time. Samantala natakot ang God of Heaven kay Henry sa maaari nitong gawin sa kanya. Sinabi ni Henry sa Diyos, na hindi na siya kailangang umiral pa, habang ang God of Heaven ay takot na takot dahil wala nang epekto ang kapangyarihan nito kay Henry. Sa isang mabilis na galaw, inatake ni Henry ang God of Heaven gamit ang kanyang espada. Nang makumpirmang patay na ito, naisip ni Henry na kahit mismo ang King of the Gods kung hindi siya tutulungan sa kanyang hiling, ay hahamunin niya din ito. Matapos ang ilang sandali, dumiretso siya sa templo ng King of the Gods at huminto sa mataas na paanan ng hagdan. Sa puntong ito, lumitaw ang iba't ibang Diyos, maliban kina Janus at ng God of Heaven, na ikinagulat ni Henry. Sa pagharap kay Ra, tinanong ni Henry kung nandirito ba siya para batiin siya sa pagpasok sa Realm of Gods. Hindi nakasagot si Ra, at ang God of War mismo ang humarap kay Henry. Malamig na tinawag nito si Henry sa pangalan na ngayon ay isang ganap na God of Magic. Mapanuksong binati naman ni Henry ang Diyos at inakalang siya ang God of War, dahil siya ang nasa harap, at tinanong kung tama ba siya. Tumama sa lupa ang sibat ng God of War at galit na sinabi na dahil pinatay ni Henry ang isa pang Diyos, siya'y paparusahan ayon sa batas. Ngunit iniunat ni Henry ang mga kamay at sinabing bakit siya susunod sa batas, at kung ito ba raw ang pangakong binitawan nila, na ikinagulat ng War of God. Tinawag ni Henry si Ra at Irene na umalis at pinaalalahanan na hindi sila kasama. At agad naman sumunod ang dalawang Diyos sa sinabi ni Henry. Inactivate ni Henry ang kanyang espada, at sinabing kung gusto niyang sundin ang batas, subukan siyang parusahan. Hindi akala ni Henry na ganito kakomportable malaman ang lahat sa pagiging Diyos, lalo na ang katotohanang wala ni isa sa mga Diyos ang mas malakas kaysa sa kanya. Nang inig sa takot ang God of War at napagtantong tama si Henry, na kahit siya ay walang laban sa kanya. Dahil dito, nag-deactivate ng kapangyarihan sa espada si Henry at sinabing, dahil nakita niya kung paano natakot ang lahat pati na ang God of War na wala ring balak lumaban sa kanya. Tinawag silang mga duwag at patuloy siyang umakyat sa mataas na hagdan patungo sa King of the Gods. Pagkatapos ng maraming baitang, sa wakas nakarating na siya sa gintong pinto. Binuksan niya ito, ngunit kadiliman lang ang kanyang nakita sa loob ng silid. Ginamit ni Henry ang kanyang magic spell na light upang bigyan liwanag ang buong silid. Nang lumiwanag, sa harap niya nakita niya ang isa pang Henry na ngayon ay nakaupo sa mesa at nakatingin sa kanya. Ngumiti ito ng maliwanag at binati si Henry sa kanyang pagdating. Hindi makapaniwala si Henry, nagtataka siya kung bakit ang King of the Gods ay kamukha niya. Tinanong ni Henry kung ano ang kahulugan nito. Kaya ipinaliwanag ng King of the Gods na lagi niyang ginagamit ang mukha ng kanyang bisita bilang paalala na dapat tingnan ng tao ang sarili.
Pagkatapos ngumiti ito at sinabing hindi niya ito matigilan, dahil lang sa reaksyon ng pagkagulat ng mga bisita sa tuwing nakikita nila siya. Ipinahayag naman ni Henry na masama ang panlasa ng King of the Gods sa mga libangan. Bago pa man magtanong si Henry, sinabi ng King of the Gods na dumating na si Henry sa Diyos na gusto niyang makita. Sinabi niyang siya rin ay tinatawag na King of the Gods. Sa seryosong titig, sinabi ng punong Diyos na walang karapatan si Henry na sabihin na masama ang panlasa niya sa libangan, lalo na kung isa sa alang-alang ang ginawa niya para mapatalsik ang God of Heaven. Dahil dito, napaisip si Henry, at tinanong siya ng King of the Gods kung wala na ba talagang iba at kung galit lang ba ang laman ng puso ni Henry. Idinagdag pa ng King of the Gods na pagkatapos ng lahat, ginamit daw ni Henry ang bagong buhay niya na nakuha niya ng hindi inaasahan para lang sa paghihiganti. Kahit noong tinalo niya ang God of Heaven para lang makarating sa lugar na ito, at paghihiganti pa rin ang nasa puso niya. At kahit naging Diyos na raw siya ng mahika dahil sa konsensya at munting pakiramdam ng katarungan, hindi man lang niya kayang alagaan ang sarili niya. Lahat ito'y totoo, at tinanong ulit ng King of the Gods kung puro pagsisisi ba ang naging buhay ni Henry. Nalito si Henry at nagtanong kung alam na ng King of the Gods ang kanyang sitwasyon, dahil matagal na pala siyang pinapanood nito. Napagtanto rin ni Henry na siya ang sanhi ng lahat ng ito, at ang ginagawa niya ay para lamang sa ikakabuti ng sangkatauhan. Gayunpaman hindi sinisisi ng King of the Gods si Henry sa mga ginawa niya, nagtanong lang siya dahil sa kuryosidad. Pagkatapos ay tinanong niya si Henry, masasatisfy ka ba talaga kung maibabalik ang oras at magagamot ang mga bulag na mananampalataya? Sinabi rin niya na ipapahiram niya kay Henry ang power of time pero sa isang beses lang. Ngunit tinanong niya ulit si Henry, ito ba talaga ang tunay na hangarin mo ang mapagamot lang ang mga bulag na mananampalataya at wala nang iba? Nang marinig ito ni Henry, hindi siya agad nakasagot sa King of the Gods, at napagtanto kung ano talaga ang gusto niyang hilingin. Pagkaraan ng kaunting pag-iisip, sinabi ni Henry na hindi iyon ang tunay niyang hangarin. Ang gusto niya ay bumalik pa sa mas naunang panahon at itama ang lahat ng maling nagawa niya. Nang marinig ito, napangiti ang King of the Gods kay Henry, dahil sa wakas ay naging tapat na siya sa sarili niya. Tumayo siya at sinabi niyang ipapahiram niya ang kapangyarihan gaya ng ipinangako, ngunit may isang kondisyon. Hindi maintindihan ni Henry kung bakit napakadali, dumaan siya sa matinding pagsubok para lang makuha ang power of time, pero ngayon ay parang wala lang. Lumapit ang King of the Gods kay Henry at sinabi ang kondisyon, kailangan niyang isuko ang lahat ng mayroon siya ngayon, kasama na ang kanyang kapangyarihan bilang Diyos at ang mga magic circles niya. Ang tanging maaari niya lang dalhin ay ang kanyang mga alaala. Tinanong niya si Henry kung gusto pa rin ba nitong ibalik ang panahon sa ganung kondisyon. Sa sandaling yun, napag-isip-isip ni Henry na walang tamang sagot sa buhay at ang buhay ay serye lamang ng mga desisyon. Sa kanyang isipan, nagdesisyon si Henry na subukang baguhin ang nakaraan. Ipinatong ni Henry ang kanyang kamay sa dibdib at nakangiting binigay ang kanyang sagot sa King of the Gods. Gusto niyang bumalik sa kanyang tunay na katawan sa panahon na siya ay bata pa at papunta pa lang sa pagsupil sa Demon King. Nasiyahan ang King of the Gods sa kanyang hiling, at ipinatong ang kamay nito sa balikat ni Henry at sinabing susuportahan niya ang desisyon nito. Itinusok niya ang daliri sa noo ni Henry at ginamit ang kanyang makapangyarihang kapangyarihan. Bago maglaho si Henry, sinabi ng King of the Gods sa kanya na babantayan niya ang mga pagpipiliang gagawin ni Henry. Napangiti si Henry sa sinabi ng King of the Gods, at natunaw ang katawan nito sa daloy ng panahon. Inihahanda ang kanyang dakilang plano sa isa pang pagkakataon. Sa isang iglap, naroon na siya sa The Forest of Evil at may mga aktibong kampo doon. Sa loob ng isa sa mga tolda, gaya ng ipinangako ng King of the Gods sa kanya, nagising si Henry sa kanyang batang anyo. Pagbangon, namangha siya sa kakaibang panaginip at inisip niyang parang nandito siya dati sa lugar kung saan upang talunin ang Demon King. Pagtingin niya sa salamin, nakita niya ang sarili sa tunay nitong katawan, sa anyo ng bata pa at puno ng ambisyon, na pagtantong wala na siya sa reincarnated body. Agad siyang lumabas, at napagtanto na hindi ito panaginip lang, tinupad talaga ng King of the Gods ang kanyang hiling na ibalik siya sa nakaraan. Ngunit bigla siyang nasuka at hinawakan ang kanyang bibig. Dito napagtanto niyang dahil sa sobrang saya niya kaya't nakalimutan niyang ang gubat ay balot ng lason na hamog.
Pinilit niyang bumangon at nagpasya na kailangan niyang kainin agad ang Venom's Heart para maging immune sa lahat ng lason. Pagkatapos nito, nagsimula nang umalis si Henry dahil kailangan niya din kainin ang puso ng lahat ng demonic beasts para makuha ang mahika at mabilis na makamit ang antas ng 8 bilog na kapangyarihan. Naalala rin niya na kailangan niyang tapusin ang Demon King bago pa nito maipadala at mapatay si Golden Jackson gamit ang sumpa, na ngayon ay nasa Forest of Evil. Sa daan, buo ang loob ni Henry, kaya raw niyang pabagsakin ang Demon King na nagngangalang Verg-Ares sa isang atake lang. Sa loob ng pinakadelikado at malalim na lugar ng The Forest of Evil sa Class 1 Danger District, pinaslang niya ang lahat ng halimaw sa loob. Hinawakan ni Henry ang kanyang ulo, at napagtantong halos himatayin na siya dahil halos maubos na ang kanyang mana sa kakagamit ng magic power. Habang inaabot ang katawan ng halimaw na si Venom, naalala niyang dati ay ibinibigay niya ang Venom's Heart para sa susunod na henerasyon, pero ngayon na-realize niya, gusto niya itong gamitin para sa sarili. Kinain niya ang puso ni Venom, at natuwa siyang hindi na niya kailangang ulitin ang malupit na karanasan ng dating buhay niya, na pinahirapan ng pinakamalakas na lason. Lumuhad siya para gumawa ng Magic Circle, na pagtanto niyang hindi ganoon kasakit ang pagkain ng puso ng halimaw, pero lasang napakapangit lang, parang mas masahol pa sa Black Tear Potion. Lumabas ang isang Magic Circle, at doon niya na lamang gumagana na ang epekto ng pagkain sa mga puso ng lahat ng demonyo at mga halimaw dahil mabilis ang pag-absorb at pagpregreso na makamit ang 8th Magic Circle na level. Sa wakas, matapos lang ang ilang sandali matagumpay at mabilis na nakamit ni Henry ang 8th Circle na kapangyarihan dahil na rin sa suporta ng magic power, alam niyang mahirap lang ito sa simula. Pero unti-unti na itong naging madali para sa kanya. Muli, sa sandaling yun, lumitaw ang Demon King na si Verg-Ares sa likuran ni Henry na may mabigat na pressure sa paligid. Sinabi niyang naramdaman niya ang malakas na enerhiyang mahika at pumunta siya upang alamin kung sino ang naroon. Ngunit nagulat siya nang makita na isa lamang itong taong salamangkero. Paglingon ni Henry, nagulat siya na ang Demon King na si Verg-Ares na mismo ang lumapit sa kanya, kung saan hindi na siya mahihirapan pang hanapin ito. May maliwanag na batong nakadikit sa noo nito na nagliliwanag sa kulay pula. Sinabi ni Verg-Ares na napakatapang ni Henry na tao dahil pinatay nito ang kanyang mga tauhan. Nagdesisyon si Henry na kaya niyang labanan ito ng mag-isa, dahil naabot na niya ang 8th Circle na magic power. Handang-handa siyang umatake, ngunit hindi natakot si Verg-Ares, bagkus, hinamon niya pa si Henry na unang umatake. Gamit ang speed at teleportation spell, agad na lumitaw si Henry sa harap ng Demon King at inilapat ang palad sa bato na nakalagay sa noo nito. Tatapusin ni Henry ang Demon King gamit lang ang isang pag-atake, dahil sa kanyang nakaraang buhay, alam na niya ang kahinaan ni Verg-Ares. Pina-activate niya ang isang magic spell sa kanyang tungkod at tinamaan ito, sinira niya ang bato na nasa noo ng Demon King dahilan upang bumulwak ang maraming dugo sa kalaban. Tagumpay niyang nabasag ito gamit ang kanyang kapangyarihan, at nagulat si Verg-Ares kung paano siya nag-api ng isang hamak na taong salamangkero at nalaman ang kanyang kahinaan. Kinabukasan, dumating na si Edward Golden Jackson sa Forest of Evil, nagtaka siya kung paanong namatay ang lahat ng demonic beasts. Hindi siya makapaniwala at pumasok pa sa kagubatan, nakakalat ang mga bangkay ng halimaw, at sa harapan niya ay ang bangkay ni Verg-Ares, na inakala ito ang Demon King. Matapos nito, bumalik si Golden Jackson sa kampo, at ikinwento ang lahat ng nalaman niyang nangyari habang siya'y nagpapatrolya nitong umaga. Napakrus ng braso ang ating bida, at napagtanto ni Henry na hindi siya paniniwalaan ni Golden Jackson kung sasabihin niya ang totoo, kaya mas pinili niya na lang itong itago at gawing sekreto. Nag-alok si Henry na asikasuhin na nila ang natitira pang halimaw sa loob ng Forest of Evil, at bumalik sa kanilang bayan pagkatapos. Napayuko at medyo dismayado si Golden Jackson, dahil sa kadahilanang excited siyang talunin ang Demon King. Ngunit alam ni Henry na kung nalaman ni Golden Jackson ang tungkol sa sumpa ng Demon King na ikamamatay niya, hindi siya magiging ganito kadismayado. Tumayo si Golden at sinabi na panahon na para bumalik sila sa Lindbergh at tapusin ang pagtatayo ng kabisera. Ngumiti siya at sinabing malapit na itong matapos at mabubuksan na sa buong mundo. Sumama si Henry pabalik sa kanilang bayan, at naniniwala siya na maaaring baguhin ang kasaysayan at maitama ang lahat. Layunin niyang tanggalin ang pag-iral ni Arthur at ang mga korrupt na tao,
at kapag nagawa ito, magiging maayos na ang lahat. Sa wakas, makakabalik na si Henry sa layunin niyang buuin ang imperyo na naantala dahil sa Demon King. Samantala, kinausap ni Golden ang mga sundalo, ipinahayag niyang wala na sa mundong ito ang Demon King, kaya babalik na sila sa Lindbergh sa gitna ng kontinente, upang ipagpatuloy ang pagtatayo ng imperyo. Idinagdag pa ni Golden, naghain siya ng karne at alak para sa gabi, bilang pagdiriwang, nang marinig ito nagsimulang maghiyawan ang mga sundalo sa tuwa. Habang pinapakinggan ni Henry ang matalik niyang kaibigan na si Jackson na nagsasalita sa harap, sigurado siya na hindi na siya papayag na magkaroon ng problema o pagkukulang sa bansang kanilang binubuo. Naging seryoso ang ekspresyon ni Henry, dahil ang una niyang plano ay patayin si Arthur. Sa kabilang banda, sa bayan ng Highland, si Arthur sa tunay nitong anyo ay nakakulong at nakakadena sa isang dungeon. Samantala, pagkarating nila Henry sa kabisera, agad siya nagtungo sa ilalim ng construction site ng Imperial Palace sa Lindbergh, tinututukan nito ni Henry habang nagpapatuloy ang konstruksyon. Lumapit si Golden Jackson at nagtanong kung bakit naroon si Henry, sinagot naman siya ni Henry, gusto niyang siya mismo ang magtayo ng palasyo. Nalito si Golden sa desisyon ni Henry dahil nag-hire na sila ng bihasang manggagawa sa bayan ng Musho upang itayo ang palasyo, at nagtainggong kung ano ang nagpabago ng isip Henry. Inunat ni Henry ang isang kamay para simulan ito gamit ang mahika at sinagot ang dahilan kung bakit sila kumuha ng mga bihasang manggagawa, dahil abala pa sila noon na sugpuin ang Demon King. Dagdag pa niya na ang pagtayo ng palasyo ay aabuti ng matagal kung iiwan lang nila ito sa mga manggagawa. Dahil mayroon na siyang kumpletong imahe ng Imperial Palace sa kanyang isipan, inactivate niya ang kanyang kapangyarihan, at ang mahika na mismo ang nagpatuloy sa konstruksyon ng may bilis. Ngayon ay maayos na ang lahat, at pangakong matatapos ang palasyo kinabukasan. Pwede na raw magpahinga sina Golden Jackson at ang mga sundalo. Ngunit mukhang hindi masaya si Golden, dahil inakala niyang sasama si Henry sa kanila na magpapahinga. Ngunit sinabi ni Henry na kailangan niyang umalis pansamantala upang hanapin ang isang maharlikang Highlander. Hindi maintindihan ni Golden Jackson kung para saan at kung bakit niya hinahanap ang maharlikang Highlander. Saglit na nag-isip si Henry, alam niyang ang maharlikang ito ang magdadala sa mundo sa bingit ng pagkawasak kung hindi maagapan, kaya hindi niya sinabi kay Golden ang tungkol kay Arthur. Pagkatapos ng usapan, nagpaalam na si Henry at magpapatuloy na siya sa kanyang paglalakbay. Ginamit niya ang kanyang tracking magic kay Arthur, at agad itong gumana. Nang makarating na si Henry sa lugar, dinala siya nito sa isang underground prison sa Highland. Laking gulat niya nang malaman na naroon si Arthur, na sinasabing mula daw ito sa royal bloodline ng Highland. Ngunit sa totoo lang, inakala ni Henry na pinaputi lamang ni Arthur ang kanyang reputasyon gamit ang perang galing sa pagbebenta ng mga alipin. Napagpasyahan ni Henry na gamitin ang mahika sa sarili at itago ang kanyang presensya, dahil gusto niya munang malaman ang mga detalye. Habang patuloy na naglalakad, nagulat si Henry nang makita niyang may mga aliping halimaw pa rin doon na nakakulong. Sa isang silid, nakita niya si Arthur, hindi isang maharlika o mangangalakal ng alipin, kundi isa ring bihag. May narinig siyang tinig, nangangalakal at bumibili ng mga kalahating dugo na bihag. Itinuro ng merchant si Arthur bilang espesyal na bihag, at sinabing ipinanganak sa pagitan ng isang dragon at isang tao. Napagtanto ni Henry, kung ganoon, baka may kapangyarihan din si Arthur mula sa dragon, ngunit bakit siya nakakadena? May mga malisyosong ngiti, sinabi ng merchant kay Arthur na simula ngayon mayroon na siyang bagong amo. Ipinakita ng merchant ang espesyal na magic handcuffs na sumisipsip sa mana ni Arthur. Sa tindi ng galit, napakagat ng labi si Arthur hanggang sa ito ay magdugo, at may matinding pagnanasa sa dugo. Samantala nais ng customer na tingnan ng malapitan ang mukha ni Arthur, at tinanong kung pwede pakawalan sa magic handcuffs kung hindi na siya delikado. Lumapit ang merchant kay Arthur at tumugon sa customer, sinabi nitong wala siyang magagawa dahil ubos na ang mana nito dahil sa espesyal na kid ng nakagapos kay Arthur. Nang tinanggal ang isa, automatikong nabasag ang kabilang gapos. Biglang may matinding liwanag ang sumabog mula sa katawan ni Arthur at isa ito sa kanyang mga abilidad bilang kalahating dragon, at lumalabas na hindi pa kumpletong naubos ang mana nito. Napaluhod ang customer sa lupa,
habang ang merchant ay nagulat sa nangyari na wala na si Arthur at hindi niya akalaing may natitira pang lakas na nagmumula sa kanyang bihag. Dahil sa makapal na usok na kumalat sa dungeon, at mula sa kinatatayuan, naroon na siya sa likod ng merchant, at sa isang iglap, parehong patay na ang merchant at ang customer. Lumapit si Arthur sa isa pang kulungan, at tinanong ang isang bihag kung isa rin ba siyang dragon race, at lumalabas na ang bihag na ito ay si Mordred. Pinalaya niya si Mordred, at humingi ito ng taos-pusong pasasalamat kay Arthur sa pagpapalaya sa kanya. Nagsimula nang magsisigaw ang iba pang mga bihag na nakakulong, humihiling na palayain din sila ni Arthur. Ngunit sabi ni Arthur sa mga bihag, hindi niya ililigtas ang hindi dragon race, maliban na lang kung makikinabang siya sa kanilang kapangyarihan. Ginamit niya ang dugo ng mga kalahating lahi upang sumipsip dahil may dala itong mana at para ma-recover niya ang kanyang nawalang lakas, at pagkatapos pinatay din niya ang lahat ng iba pang lahi para lang mawala ang galit niya. Habang patuloy na ginagawa ito ni Arthur at Mordred, nakita na ni Henry Morris ang lahat ng kasamaan nila. Ginamit ni Henry ang sleep magic, at pinatulog si Arthur at Mordred. Sa una naiintindihan pa ni Henry kung pinatay lang ni Arthur ang slave hunters. Ngunit hindi siya makapaniwala na pinaslang niya ang lahat ng bihag maliban kay Mordred na isa ring dragon race, at malinaw na ang marahas na kalikasan ni Arthur ay hindi nagbabago. Kinuha ni Henry ang isang punyal, upang tapusin na si Arthur at Mordred, at habang ginagawa ito naisip ni Henry na pagkatapos nilang makatakas sa kulungan ay nagbago sila ng anyo at pagkakakilanlan at nag-apply matapos nilang marinig ang balitang naghahanap si Henry ng mga may talento. Sa wakas, napatay na ni Henry si Arthur. Naiintindihan ni Henry ang nakakaawa at mahirap na buhay ni Arthur, ngunit wala siyang magagawa tungkol doon, lalo na at siya ang dahilan ng malapit na pagkawasak ng mundo sa hinaharap. Sa pag-activate ng fire magic, sinabi ni Henry kina Arthur at Mordred, maging masaya sana kayo sa susunod ninyong buhay. Matapos nito, tumungo na si Henry sa pagtulong sa mga magiging mga kalyadong bansa sa hinaharap. Unang pinuntahan niya ang kaharian ng Shahatra kung saan may malaki siyang utang na loob at ang higit na tumulong sa kanya nung siya pa ay nasa reincarnated body. Nakita niya si Hera Balakan sa training ground na abalang-abala sa pagsasanay. Habang pinagmamasdan niya si Hera Bala, napabuntong hininga si Henry at hindi niya maintindihan kung bakit hindi aking masipag at seryoso sa pagsasanay ng sining ng espada si Hera Ryan Khan. Lumapit siya at nagulat si Hera Bala sa pagdating ni Henry, at sinabing talagang tinutupad niya ang kanyang titulo bilang The King of the Desert. Nilagay ni Hera Bala ang kanyang espada sa balikat, at kinumpirma ang kanyang titulo at pabirong sinabi na hindi siya kasing hina ni Henry. Paalala naman ni Henry na natalo pa rin si Hera Bala sa mahinang tinutukoy niya, at tinanong kung tapos na ba ang kanyang pagsasanay ngayong umaga. Naalala ni Henry ang sakit ng labanan na pinagdaanan para sa pananakop sa Shahatra ngunit sa huli, nauwi sila bilang magkaalyado at maging matalik na kaibigan. Handang ibunyag ni Henry ang isang lihim kay Hera Bala, isang bagay na kahit si Golden Jackson ay hindi alam ang tungkol doon. Tinanong ni Hera Bala kung tungkol saan yon, binigyang diin ni Henry na ito ay napakahalaga, ngunit hindi siya sigurado kung maniniwala si Hera Bala sa kanya. Binaba ni Hera Bala ang kanyang espada at naniniwala na siya mismo ang huhusga kapag narinig na niya ang balita. Sa wakas, inihayag ni Henry na nakamit na niya ang 8th circle na kapangyarihan at nagkaroon siya ng future sight spell na makikita ang mangyayari sa hinaharap. Nang malaman ito nagulat si Hera Bala at sabik na malaman pa ang mga detalye. Napagtanto ni Henry na kailangan niyang magsinungaling tungkol sa magic na future sight spell, sapagkat yun lamang ang paraan para maipaliwanag ang lahat. Una sa lahat, ipinaalam ni Henry na si Hera Bala ay magkakaroon lamang ng isang anak na lalaki at iyon ay si Hera Ryan Khan. Ngunit kinasusuklaman nito ang pagsasanay ng espada at halos mawala ng karapatan sa trono, at binalaan ni Henry na narito siya para tumulong tungkol doon. Sa pagkabahala niya, tinanong ni Hera Bala Khan kung posible bang ang isang desert general na tulad niya ay magkaroon ng ganoong anak. Tugon ni Henry, maniwala man siya o hindi, bilang kaibigan niya. Gusto niyang paniwalaan ito ni Hera Bala. Pagkatapos, tinanong ni Hera Bala ang tungkol sa iba pang detalye sa hinaharap. Pumikit si Henry at pagkatapos ng ilang sandali, sinabi niyang nakita niya ang pagbagsak ng kaharian ng Shahatra, at walang duda. Nang marinig ito ni Hera Bala, nakaramdam siya ng matinding kaba.
Ipinaliwanag ni Henry kay Herabala ang lahat ng nangyari at ang pagbagsak nila ay dahil kay Janos na kanilang pinaniniwalaan. Biglang sumingit si Herabala at tinanong kung ang ibig bang sabihin ni Henry na maaring kalimutan na nila ang Diyos na si Janos at itigil na ang pananampalataya sa kanya. Sinabi ni Henry na hindi matatalo ng tao ang isang Diyos, pero kapag nakalimutan siya at ng lahat, mawawala ang kanyang kapangyarihan at wala na siyang magagawa. Sabi naman ni Herabala Khan, base sa lahat ng mga lihim ng kanilang pamilya, naniniwala na siya sa future sight spell ni Henry. Ngunit ang pinakagusto niyang malaman ay kung sino ang binanggit na Howell ni Henry. Ngumiti si Henry at naalala ang batang si Howell at sinabing ipakikilala niya ito balang araw, marahil siya ang magiging susunod na armas ng Shahatra o maging isa ding Great Wizard na susunod sa kanyang mga yapak. Hindi naniniwala si Herabala na may makakapalit kay Henry Morris at susunod sa kanyang yapak, at kailangan niyang makita ito para paniwalaan. Subalit ngumiti lang si Henry at sinabing paniwalaan lang siya. Matapos makipag-usap kay Herabala, pumunta si Henry sa hari ng Sorey na si Chon Kang at binigay ang impormasyon tungkol sa mangyayari sa hinaharap. Tinanong ni Chon kung magkakaroon ba ng sakit sa hinaharap sa Sorey at kung maaapektuhan din ba sila. Habang naglalakad kinumpirma ito ni Henry, at inimbitahan din siya sa seremonya ng pagkakatatag ng imperyo at para na din pag-usapan ang kinabukasan ng Sorey. Ipinahayag ni Henry na sa hinaharap, ang nag-iisang anak na babae ni Chon Kang ay may iwanang mag-isa, maging sa huling sandali ng kanyang buhay, at dahil sa kakulangan ng medikal na teknolohiya, hindi maiiwasan ang isang pandemya. Napagtanto ni Henry na hindi sapat ang relihiyong pangkapayapaan para mapaniwala niya ang mga ito, at para samantalahin niya ang kanilang mahusay na healing magic upang mapigilan ang pandemya, ay mayroon lamang siyang natitirang isang solusyon. Sinabi ni Henry kay Chon na ang paparating na pandemya ay magkakaroon ng malaking pinsala sa kanyang bansa. Gayunpaman kung makikipag-alyansa siya sa kanila at makikipagdiplomasya sa Magic Tower, maaari silang matulungan na ma-improve pa ang kanilang medical technology. Mabigat man sa loob ang mangyayari sa hinaharap, seryosong pinag-isipan nito ni Chon Kang. Napagtanto niya na mahihirapan ang kanyang anak kung wala siyang suporta ng mga kamag-anak at may iwan ang pasanin ng kapalaran ng kanilang kaharian, at bukod pa dun ay pinagkakatiwalaan niya si Henry ng husto na ngayon ay nag-aalok ng alyansa at tulong sa kanila. Sa huli, taos-pusong nagpasalamat si Chon Kang at sumagot na ang desisyong ito ay makakabuti para sa kapakanan ng kanyang magiging anak sa hinaharap. Matapos bigyan ng babala ang kanyang mga kalyadong bansa tungkol sa paparating na krisis, inimbitahan ni Henry ang lahat sa seremonya ng pagkakatatag ng Eurasia Empire. Sa wakas, dumating ang araw ng pagkatatag ng imperyo sa kabisera ng Lindbergh, at maraming tao ang nagtipon. Sa trono ay nakaupo si Golden Jackson Edward, at sa tabi ay ang batang anak niyang si Silver Jackson Edward. Pinuri ng mga tao si Golden Jackson at kasama na ang mga kaaliadong pinuno at hiniling ang isang milenyong imperyo. Habang pinagmamasdan si Golden Jackson Edward, sigurado si Henry na sa pagkakataong ito, magiging perpekto ang imperyong kanilang itinatag. Mula noon, nanatili ang kapayapaan sa Eurasia Empire, bunga ng hindi matatawarang malasakit ni Henry sa imperyo. Makalipas ang ilang taon, sinasanay na ni Golden Jackson ang kanyang anak na si Silver Jackson. Habang binabantayan, sinabihan niya itong ituwid ang likod at ulitin ang mga galaw, dahil hindi siya naglalagay ng anumang lakas sa kanyang pagsasanay. Napaiyak si Silver Jackson at sinabing, ang hirap po. Ngunit sumigaw si Golden Jackson sa galit dahil ipinakita ng kanyang anak ang pagiging mahina at sinabing, ang magiging emperador ay hindi dapat nagsasabing mahirap sa ganoong tono. Habang umiiyak, ipinangako ni Silver Jackson na gagawin niya ang lahat basta't huwag lang siyang takutin. Gayunpaman, tinutok ni Golden ang espada sa kanyang anak habang lumiliyab ang matinding aura nito, sa nakakatakot na tono, sinabi niyang gagawin niya siyang pinakadakilang emperador. Pinapanood ito ni Henry at naniniwala siyang walang mas mainam na paraan upang ituwid ang pagkatao kundi ang paraan sa pagsasanay. Dahil dito, napagpasyahan ni Henry na tapusin ang isang bagay na matagal na niyang ipinagpapaliban. Pumunta siya sa laboratorio ni Draken, naguluhan si Draken at tinanong kung ano ang ibig sabihin ni Henry tungkol sa sinabing nasisiraan na siya ng isip. Ipinaliwanag ni Henry na nabasa niya ang libro ni Draken tungkol sa anatomiya ng tao at interesado siya.
Ngunit hindi niya nagustuhan ang ideyang gamitin ng tao para sa eksperimento. Inamin naman ni Draken na may dahilan siya kung bakit niya ito naisip. Dahil doon tinanong ni Henry si Draken kung ano ang dahilan niya tungkol sa ideyang yun. Ang gusto lang niya ay gamutin ang mga tao, dahil nawalan na siya ng pamilya dahil sa sakit na kahit pati ang mga pari at healing magic ay hindi ito kayang pagalingin. Doon napagtanto ni Henry na gusto lang talaga ni Draken matuto kung paano gamutin ang malulubhang sakit. Nakita niyang hindi masamang tao si Draken sa simula pa lang, at maaaring siya pa ang susi sa magagandang bagay sa hinaharap. Dahil doon, ngumiti si Henry at nagpasalamat kay Draken sa isang bagay dahil hindi niya nakita ang kanyang pagkakamali. Inamin niya rin na siya mismo ang gumawa ng batas laban sa pagban sa eksperimento sa tao at sa black magic, at ipinatupad niya ito at pinipilit ang lahat sa Magic Tower na sundin yun na parang isang tirano. Ngunit ngayon, pinayagan niya si Draken sa pag-eksperimento sa tao, at kapag may nakita siyang magandang resulta ay susuportahan pa niya ito. Nang marinig ito, nagulat si Draken at hindi makapaniwala, tinanong niya si Henry kung seryoso ba siya sa kanyang mga sinabi. Kinumpirma ito ni Henry, at sinabi na magkakaroon siya ng sariling medical tower, upang mag-focus sa pananaliksik sa sining ng pagpapagaling sa tao at siya ang mamamahala sa pamumuno sa toreng yun. Pagkatapos kausapin si Draken, ginuhitan niya ang libro sa importanteng task na kailangan niyang matapos, at ngayon iisa na lang ang natitirang kailangan niyang puntahan. Matapos ang ilang sandali, dumiretso si Henry sa mansyon ni Baron Hans Morris. Sa loob na upo sila sa bilog na mesa, inamin ni Henry na marahil ibinigay ang titulong Baronet kay Hans Morris dahil siya ang bayani sa Battle of Unification, ngunit nagtaka kung bakit Morris ang piniling apelyido. Tensyonado si Baron Hans Morris, at agad na humingi ng paumanhin, dahil napili niya ang Morris na apelyido at sinabing labis ang paghanga at paggalang niya kay Archmage Henry Morris. Napilitan si Henry na patawarin siya dahil ginawa lang ito ni Baron Hans sa paghanga. Tinanong naman ni Henry kung may anak si Baron Hans na panganay na lalaki. Sumagot naman si Hans, na meron, pero natigilan siyang sumagot. Ngumisi si Henry dahil alam na niya ang sagot at dahil na rin sa kuryosidad. Pero pinili pa rin niyang tanungin si Baron Hans kung ang ibinigay niyang pangalan ay Henry Morris din. Ngunit sa reaksyon pa lang ni Baron Hans, alam na niya ang totoo at kumpirmadong ito ay dahil pa rin sa paghanga sa kanya. Lumuhad si Baron Hans at hindi napigil ang ipakita ang paghanga, at sinabi niyang pinangalanan niya talaga ang anak niya na Henry Morris dahil sa sobrang paggalang niya kay Archmage Henry. Dahil dito napatawa si Henry, kumindat siya at sinabing may alok siya. Nais niyang kunin ang anak niyang si Henry Morris bilang kanyang personal na disipulo. Hindi na nag-atubili pa si Baron Hans, at masayang tinanggap ang alok lalo na kung galing ito mismo kay Great Wizard Henry. Ngunit natigilan si Baron Hans, at sa kuryosidad, tinanong niya kung bakit ganoon kabait ang Archmage sa kanila. Sagot ni Henry, sa nakaraang buhay, iniligtas ng anak ni Hans ang buong bansa. Matapos sabihin yon, naiwan si Baron Hans na nagtataka, ngunit wala nang idinagdag na detalye si Henry. Ilang taon na ang lumipas, tumayo si Henry sa mataas na lugar at minamasdan ang Eurasia Empire na kanilang itinatag. Matanda na si Henry, at matagal na mula nung huli siyang nabuhay muli, at masaya at nagpapasalamat siya na naitama niya ang mga pagkakamali. Biglang dumating ang isang estudyanteng may lilang buhok at tinawag ang Great Wizard na si Henry bilang master nito. Huminto ito sa harapan ni Henry at masayang ipinahayag na malapit na niyang makamit ang Sixth Magic Circle ng kapangyarihan. Ngunit sinabihan niya ang disipulo na si Henry na malayo pa ang lalakbayin niya at dapat maging matyaga lang siya. Ngunit determinado ang apprentice na si Henry na maging katulad niya sa lalong madaling panahon. Tinanong ni Great Wizard Henry ang disipulong si Henry kung alam ba niya kung bakit siya ang napili niya bilang personal na apprentice. Pumikit ang binatang Henry at sinabing, dahil sa nakaraang buhay, iniligtas ko ang bansa, ngunit nainis ang disipulong si Henry dahil paulit-ulit na niya itong sinasabi. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni apprentice Henry kung totoo nga bang nailigtas niya ang bansa sa nakaraan niyang buhay. Sa ekspresyon ni Henry, gusto niyang kumpirmahin ito at malaman ang sagot mula sa master niya. Sa halip na sumagot, bigla na lang umalis si Archmage Henry at sinabing, bakit hindi mo isipin ito sa iyong sarili?
Dahil sa inis, naalala ng disipulong si Henry ang ipinangako sa kanya na sasabihin ito ng kanyang master balang araw. Ngunit, kunwaring naglilinis si Henry ng tainga at tinanong kung kailan niya sinabi ang pangakong yun sa kanya. Hinabol siya ng kanyang disipulo, gusto pa rin malaman ang tungkol sa nakaraan niyang buhay at tinanong kung lagi na lang ba siyang magiging ganito sa kanya. Ngunit ngumiti lang si Archmage Henry at kunwaring nakalimutan yon, habang patuloy siyang naglalakad palayo. Dito na nagtatapos ang kwento sa isang masayang pagtatapos. Huwag na rin kalimutang i-like, subscribe, at i-share ang video.